Sa loob ng bar, sinadya ng ahas na lalaking iyon na matalo sa laro para mahalikan ang panganay ng pamilya Liu sa harap ng lahat. Biglang nagkagulo sa paligid, at sabay-sabay na inilabas ng mga tao ang kanilang mga cellphone. Itinutok nila ang mga kamera sa akin, ang mismong nobyo ni Liu Hanshao. Habang hinihintay ng lahat na magwala ako at gumawa ng eskandalo, ngumiti lang ako ng kalmado. Pero ang kinatatakutang boss na nakaupo sa sulok, na si Bai Ningbing, ay biglang narinig ang laman ng isip ko. Kung alam lang ni Bai Ningbing na ginagawang wallpaper ng ahas na si Liu Jing ang litrato niya at niyayakap paggabi-gabi habang natutulog. Hindi kaya masuka siya sa pandidiri. Ang daliri ni Bai Ningbing na may hawak ng wine glass ay bahagyang natigilan ng hindi napapansin ng iba. Samantala, tuloy-tuloy lang ang daldal ng utak ko. Sige, tuloy ang palabas. Paano kaya kung takbuhin ko ngayon ang boss na yun at halikan ko siya? Ipatapon kaya niya ako sa dagat para aipakin sa mga peteng. Muntik nang matapan ni Bai Ningbing ang alak niya nang marinig iyon. Lakas ng loob ng kumag na to ah. Pag nasaan ba naman ako, isip-isip niya. Pero wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Tiningnan ko si Liu Jing na panay ang sulyap kay Bai Ningbing. At inisip ko, kung makita niyang hinahalikan ko ang diyosa niya, baka atakihin siya sa puso at mamatay sa inis ngayon din. Kumpara sa mamatay siya sa inis, parang okay na ring aipakin ako sa peteng eh. Muling narinig ni Bai Ningbing ang iniisip ko, at hindi niya mapigil ang mapangiwi. Tahimik siyang umiba ng pwesto at tumitig sa akin ng may pagkaaliw. Itinulak ni Liu Hanshao si Liu Jing. Akala siguro niya ay iiyak ako at magmamakaawa ng paliwanag tulad ng dati. Pero tumayo lang ako at nilagpasan siya nang hindi man lang tinatapunan ng tingin. Dumiretso ako palapit kay Bai Ningbing. Naiwang nakanganga si Liu Hanshao at ang mga kaibigan niya. Jiboda, saan ka pupunta? Sigaw ng isa sa kanila. Nandito si Hanshao, saan ka pupunta? Pero hindi ako huminto sa paglalakad. Tiningnan ko nang may pandidiri si Liu Hanshao at malamig na sinabi. Ang basurang hinalikan na ng ibang lalaki, hindi ko na pinupulot. Nang makita iyon ni Liu Jing, nagpaawa agad ang mukha ng gago. Pare, alam kong galit ka. Pero laro lang naman yun eh. Bakit ayaw mong maniwala sa amin? Umirap ako ng malala at iwinaksi ang kamay niya. Pagkasabi ko noon, hindi ko na pinansin ang dalawang walang hiyang yun. Tumalikod ako at tuloy-tuloy na naglakad palapit kay Bai Ningbing. Naging kakaiba rin ang tensyon sa lamesa ni na Bai Ningbing. Nakita ng mga kaibigan niya kung paano ako maglakad ng pabalya palapit sa kanila. Kaya nagtaasan sila ng kilay at nagsimulang manukso. Oy, sino kayang sadya nito? Tamad na nakasandal lang si Bai Ningbing sa sofa. Walang pakialam na iniiyak ang hawak na wine glass gamit ang isang kamay, pero ang mga mata niya seryosong nakatitig sa akin. Nang malapit na ko kay Bai Ningbing, biglang pumasok sa isip ko ang ilang usap-usapan tungkol sa kanya. Patay balita ko kaya daw walang interes sa lalaki ang boss na to, dahil babae rin ang hanap niya. At magkarelasyon daw sila ng best friend niya. Paano kung bigla ko siyang halikan? Baka patayin niya ko ng pira-piraso. Narinig pala ni Bai Ningbing ang nasa isip ko. Ang mukha niyang kanina'y natutuwa pa, biglang umasim at nandilim. Sinaman niya ng tingin ang kaibigan sa tabi niya. At padabog itong sinipa, sabay nandidiring sinabi. Tumayo ka nga, huwag mo kong didaykit-dikitan. Gulat na gulat yung kaibigan niyang napatalsik. Sakto naman na nakarating ako sa bakanteng pwesto na ginawa niya. Sa di kalayuan, nakita ni Liu Jing na nakatayo na talaga ko sa tabi ni Bai Ningbing, kaya napakuyong siya ng kamao. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa ko na chop-chop ng lintik na yun. Sa totoo lang kabadong-kabado rin talaga ko. Pero kailangan kong magpanggap na kalmado. Patay ang lakas masyado ng aura ng boss na to. Hindi naman siguro siya nananakit, di ba? Dahan-daang iniangat ni Bai Ningbing ang paningin niya para tignan ako. Nang makita kong nagangat siya ng tingin, nilakasan ko ang loob ko at pinilit ngumiti. Ate, natatandaan mo pa ba ako? Tumaas ang kilay ni Bai Ningbing, habang marahang tinatapik ng mahahaba niyang daliri ang lamesa. Hindi ka napalaboy ngayon. Biglang nanlambot ang mga tuhod ko at muntik na akong mapaluhod sa kaba. Kailangan ba talagang manakit ng damdamin ng boss na to? Pilit kong pinatatag ang sarili ko. Yutal-yutal akong nagtanong, Ate,
Nung nakaraan, sabi mo pwede kitang lapitan kapag may kailangan ako. Totoo pa ba yun? Agad namang nagkatinginan ng mga kaibigan ni Bai Ningbing. Nagpapalitan ng mga tinging pamilyar sa akin. May namamagitan yata sa dalawang to. Nga naman doon si Liu Hanxiao. Hindi niya inaasahan na kilala ko ang pinuno ng pamilya Bai. At si Liu Jing, namumula na sa galit nang makitang kinakausap ko ang diyosa niya. Ibinaba ni Bai Ningbing ang hawak niyang baso at kinawian ako palapit gamit ang hintuturo niya. Halika rito, masunurin naman akong lumapit sa tabi niya. Nang malapitan kong makita ang napaka-perpektong hugis ng mukha niya, napasigaw ako sa isip ko. Diyos ko, ang angas niya. Kaya pala siya ang first love ng bida. Yung mga pilikmata yung tanggos ng ilong sulit mamatay kahit minsan para lang sa mukhang to. Naririnig pala ni Bai Ningbing ang maingay kong isipan, kaya may sumiling na mabilis na ngiti sa mga mata niya. Wala siyang masyadong alam sa nangyayari, pero batid niyang yung nakakadiring lalaki na kanina pa nakatitig sa kanya, na si Liu Jing. Ay feeling first love din siya. Tumingala siya at tumitig sa akin. Nagpatay mali siya siyang nagtanong, ano namang tulong ang kailangan mo? Kabadong-kabado akong napatingin sa mananipis niyang labi, nagtatalo ang isip ko. Kung sasabihin kong gusto ko siyang halikan, panigurado ipapatapon niya ako sa labas. Pero kung hahalikan ko na lang siya bigla, bahala na, mamatay man, at least nakahalik bago mawala. Sangkatutak na ideya ang pumasok sa isip ko, at sa huli, tinitigan ko si Bai Ningbing. Sa harap ng mga kaibigan niyang abang na abang sa mangyayari bigla akong yumuko at mabilis na hinalikan ang mga labi niya. Emwa, isang malutong at malakas na tunog ng halik. Biglang natahimik ang buong bar. Halos lumagpak sa sahig ang mga panga ng kaibigan ni Bai Ningbing sa sobrang gulat. Hinakawan ng halik si Bai Ningbing. Gusto na bang mamatay ng anggas na to? Pagkahalik ko, gusto ko na sanang tumakbo, pero kakatalikod ko pa lang, mahigpit na hinawakan ng palso ko na parang naipit sa bakal. Sa isang malakas na hila ni Bai Ningbing, nawalan ako ng balanse at napaupo ng diretso sa kandanggan niya. Mahigpit niyang hinakap ang baywang ko gamit ang isang kamay, at malamig na nagtanong. Hahalik ka, tapos tatakbo ka. Naiiyak ako na ewan. Nanigas na parang bato ang buong katawan ko. Sorry. Mali ako. Mapanganib na inilapit ni Bai Ningbing ang mukha niya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang hininga niya sa mukha ko. Bakit mo ako hinalikan? Biglang naghang ang utak ko at kung ano-ano na ang sinabi ko. Natalo po kasi ako sa laro nila. Tapos ayoko po sa kanila. Ang dudumi nila. Tapos naisip ko, ang ganda mo, ate. Mukha kang mabait. Ganyan ang sinasabi ng bibig ko. Pero sa loob-loob ko, nagwawala ako. Sino bang may gusto sa maruming babaeng yun? Mas mabango pa ang villain boss na to. Kahit pa baka katayin niya ako ng buhay ngayon. Pero ang bango-bango niya talaga. Dahil sa naririnig ni Bai Ningbing na boses sa isip ko, napangiti siya ng pagak. Yumuko siya para tignan ako. Gusto mo ako? Nakatitig sa mukha niyang sobrang lapit sa akin, mabilis pa sa 4:00 akong tumango. Sino ba namang hindi magkakagusto sa ganitong kagandang boss? Balita ko pa naman, grabe daw ka-sexy to. May abs at mahahabang binti, gusto ko tuloy hipuin kung totoo ba talaga. Nang mapansin niyang kung saan-saan na nakatingin ang mga mata ko, inabot ni Bai Ningbing ang noo ko. At bahagya itong pinitik, ang hair mo. Napasimangot ako at hinawakan ang noo ko. Hindi kaya ako maharot. Pinaningkitan ako ni Bai Ningbing ng mga mata na tila may banta. Kaya pala hindi mo pinagnanasaan ang katawan ko kanina. Ang kaibigan niya sa tabi nakakatagay lang ng alak ay biglang naibuga ang lahat ng iniinom. Gulat na gulat akong napatingin kay Bai Ningbing. Teka, parang may mali ah. Bakit hindi pareho sa libro ang ugali ng baylianang ito? Hindi ba dapat malamig siya at malupit? Bakit parang nababasa niya ang isip ko at nakikisakay pa sa mga banat ko? Sisigat na sana ako, nang hindi na nakapagpigil si Liu Hanxiao na nakaupo hindi kalayuan. Madilim ang mukha niyang naglakad palapit, at sumigaw, G Boda, anong ginagawa mo? Lumapit ka nga rito ngayon din. Sa halip na matakot sa pagsigaw niya, mas lalo pa akong ginanahang manginis. Kusa kong ipinulupot ang dalawang braso ko sa leeg ni Bai Ningbing. At lumingon kay Liu Hanxiao na may inosenteng mukha. Bakit ka sumisigaw? Natalo lang naman sa laro, di ba? Kung kayo nga ng lalaking iyan nakapag-French kiss pa.
Hindi pa nga kami nagto-torrid kiss ni ate sa harap mo eh, bakit ka nagagalit? Pulang-pula ang mga mata ni Liu Jing sa galit, at nanginginig ang boses na dinuro ako. Pare, alam kong galit ka sa akin pero fiancé mo pa rin si Han Xiao. Yung yakapin mo ang ibang babae sa mismong harapan niya, hindi ba sumusobra ka na? Nang marinig ko iyon, umirap lang ako. At sarkastiko siyang sinagot, ha, alam mo rin pala na fiancé ko siya. Bakit noong naghahalikan kayo ng isang buong minuto sa harapan ko, hindi mo naisip yan? Kayo pwedeng lamandi pero ako hindi. HMPH. Ano, naiinis ka ngayong hinahalikan ko ang pinapangarap mong babae? Pues, hahalikan ko pa siya ulit. Mamatay ka sa inis, pa-victim. Naramdaman kong inakap ni Bai Ningbing ang baywang ko. Yumuko siya at tiningnan ang mapanukso kong mga mata, sa kabamulong. Ang lakas ng loob mong gamitin ako habahagya siyang naningkit. Ganyan man ang sinabi niya, wala naman akong naramdamang galit sa boses niya. Sabi ko na nga ba, nang makita ni Liu Jing na nakasiksik pa rin ako sa dibdib ni Bai Ningbing. Gigi nagigil siyang nakakuyom. Namumula naman sa galit si Liu Hanxiao at sumigaw. Ji Boda, kahit nagalit ka pa sa aming dalawa, hindi mo dapat sinisira ang sarili mo at pumapatol sa kung sino-sinong babae para lang gumanti sa akin. Hindi man lang ako umalis sa pagkakandong kay Bai Ningbing. Sa halip, sinadya ko pang paglaruan ng dulo ng buhok niya habang nakatingala kay Liu Hanxiao. Sino ka ba sa akala mo? Pambabara ko. Nagngangalit naman ang mga ngipin ni Liu Hanxiao. Huwag mong kalimutan ako ang fiancé mo. Natawa na lang ako sa inis. Hinawi ko ang kamay ni Bai Ningbing at tumayo mula sa pagkakandong sa kanya. Naglakad ako ng mabilis palapit kay Liu Hanxiao. Pak! Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng sampal sa buong bar. Napasigaw si Liu Jing, at mabilis na ay nalalayan si Liu Hanxiao. Halatang halata ang pag-aalala sa mukha nito. Hanxiao, ayos ka lang ba? Masakit ba? Samantala, tulala at gulat na gulat si Liu Hanxiao sa nangyari. Nanigas ang katawan niya, at pagkatapos ay ilang na itinulak palayo si Liu Jing. Tumingin siya sa akin at sinabing, Ji Boda, kung galit ka dahil sa nangyari kanina humihingi ako ng tawad. Akala nyo ba ganoon-ganoon na lang yun? Sinampal ko ulit siya ng malakas. Nagustuhan mo ba ang ganyang paghingi ng tawad? Malamig na tanong ko sa kanya. Natauhan naman bigla ang mga kaibigan ni Liu Hanxiao. At mabilis na pumagitna sa aming dalawa. Ji Boda, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Dinuro ko si Liu Hanxiao at galit na sumigaw, bakit hindi nyo tanungin si Liu Hanxiao? Kung ano-ano na ang mga ginawa niya para kay Liu Jing. Tumingin ako sa paligid, at inilabas ang lahat ng naipong galit ko. 3 buwan na ang nakalilipas noong inaya niya akong umakyat ng bundok. Tapos nang nasa kalagitnaan na kami, tumawag tong si Liu Jing at sinabing takot daw siya sa dilim. Agad niya akong iniwan at tumakbo paalis. Kaya buong gabi akong nawala sa bundok. 1 buwan na ang nakalilipas noong bumuhos ang malakas na ulan. Tumawag na naman si Liu Jing dahil nasira daw ang kotse niya. Pinalayas ako ni Liu Hanxiao sa kotse at iniwan sa tabi ng kalsada para lang sunduin siya. Dahil doon, 1 linggo akong nilanat ng mataas na nauwi sa pulmonya. Kalahating buwan akong nakaretay sa kama. Dinalaw niya ba ako kahit minsan? Hindi, kahit noong kaarawan ko o noong araw ng mga puso. Tuwing kaming dalawa lang ang magkasama, laging may nangyayari kay Liu Jing. At itong si Liu Hanxiao, laging handang tumakbo palapit sa kanya. Nagulat at nagbulungan ang lahat ng tao sa paligid. Natigilan din ang mga kaibigan ni Liu Hanxiao, nagkatinginan sila at walang masabi. Nakakunot noong nakatingin sa akin si Bai Ningbing, dumilim ang kanyang paningin. Kaya pala noong nakita ko ang makong na to noong maulan na gabi na yun, basang-basa siya at mukhang pulubi. Hindi umimik si Bai Ningbing, tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Tila inaabangan kung ano ang susunod kong gagawin. Lumingon ako kay Liu Jing. Inangat ang kamay ko, at sinampal ulit siya sa mukha. Ganyan mo ba kagusto ang nobya ng iba? Hindi ka ba makatulog kapag hindi ka nakakaagaw, ha? Hawak-hawak ni Liu Jing ang kanyang mukha. Namumula ang mga matang umiiyak. Boda, nagkakamali ka ng iniisip, wala akong ginagawang masama. Nagngangalit ang mga ngipin ni Liu Hanxiao. Ji Boda, ano bang gusto mong mangyari? Malamig ko siyang tinignan. At mariing idineklara ang bawat salita. Liu Hanxiao, formal kong sinasabi sa iyo ngayon, tapos na ang engagement nating dalawa.
Wala na tayong pakialam sa isa't isa. Bukas na bukas din, pupunta kami ng mga magulang ko sa inyo para ipawalang bisa ang kasal. Para makita rin ng mga magulang mo kung gaano ka-ipokrita ang pinagmamalaki nilang anak. Nanginginig sa galit si Liu Hanxiao. Usapan ito ng dalawang pamilya. Akala mo ba ganoon-ganoon na lang kadaling bawiin iyon? G. Boda, subukan mo lang putulin ang engagement natin, at titingnan ko kung may maglakas loob pang magpakasal sa'yo. Sinong may sabing walang magpapakasal sa akin? Umikot ako at naglakad palapit kay Bai Ningbing. Tumingala ako sa kanya. Ate, wala na akong fiancé, papayag ka bang magpakasal sa akin? Kapag pinakasalan ko ang pangarap ng lalaking yun, siguradong mamatay sa inis ang dalawang walang hiyang to. Boss, magbigay ka naman ng reaksyon o. Kung hindi, mapapahiya ako nito ng sobra. Tinaasan ako ng kilay ni Bai Ningbing. Magpakasal sa'yo. Anong mapapala ko? Kiniling ko ang ulo ko at seryosong ibinida ang sarili ko. Kaya kung magpalamang, magpakyut, at kaya ko ring magpainit ng kama. Napakabait ko kaya. Hinawakan ni Bai Ningbing ang pisngi ko at kinurot ito, tila nag-iisip ng malalim. Parang may punto ka naman pero kung iyan lang. Parang ako ata ang lugi. Kinabahan ako ng sobra, kaya sinubukan ko ulit. Baka magkaroon ka rin ng personal na tagaluto. O kaya maging palamunin na uubos ng pera mo. Kahit na gusto ko lang talagang kumapit sa yaman mo at magpakasarap sa buhay. Pero mukhang may lahing kambal ang pamilya G. Paano kung magkaroon tayo ng dalawang magkamukha na cute na babies? Ewan ko lang kung magugustuhan ba sila ng boss. Biglang natigilan si Bai Ningbing sa pagpisil sa pisngi ko. Wala pa nga tayong napapatunayan, magkaanak na agad ang iniisip mo. Pero magkamukhang mga baby. Mukhang nakaka-excite nga yan. Binawi ni Bai Ningbing ang kamay niya. Tumingin siya sa relo niya, kalmado ang boses pero punong-puno ng autoridad. Bukas, alas 9 ng umaga. Sa City Hall. Kapag hindi kita nakita doon, ihanda mo na ang sarili mong iPack-in sa mga peteng sa dagat. Napakurap ako, hindi agad nag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Pumapayag ka na. Tumayo si Bai Ningbing at inayos ang kanyang suit. Hinailan niya ako habang tulala pa rin ako, at sinabi sa mga kaibigan kong nakanganga sa gulat. Aalis na kami. Ihahatid ko na siya. Akmang aalis na sana kami nang biglang sumulpot si Liu Jing at hinarang ang daan namin. Kinagat niya ang ibabang labi niya, at mangiyak-ngiyak na tumingin kay Bai Ningbing. Boss Bai, nadadala lang po ng emosyon ang kapatid ko. May fiancé na po siya. Nagbibiro lang po siya kanina. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kanya. Sana po huwag ninyong seryosohin yun. Nakatayo lang ako sa tabi ni Bai Ningbing, halos umikot na pataas ang mga mata ko sa sobrang inis. Natataranta na agad siya. Hinubad ni Bai Ningbing ang coat niya at isinampay ito sa balikat ko. Nanlalamig ang mga matang tiningnan niya si Liu Jing. Nakaharang ka sa daan. Biglang namutla at natigilan si Liu Jing. Sinadya ko namang kumawit sa braso ni Bai Ningbing. At maarte kong sinabi, hala, may mga tao talagang masyadong assuming, no, Liu Jing. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko kanina? Yung basurang si Liu Hanxiao, ayoko na sa kanya. Binibigay ko na sayo. Oh, hindi ka pa ba masaya niyan? Namula sa galit ang mukha ni Liu Jing, at tumingin siya kay Bai Ningbing. Napunong-puno ng pagkasiphayo at pagkahumaling. Bro, sa ginagawa mong yan papayag ba sina mama at papa? Proud na proud ko siyang sinagot. Syempre, papayag sila. Ako kaya ang tunay nilang anak. Sapol na sapol ng mga salitang ito ang kahinaan ni Liu Jing. Simula nang makabalik ako sa pamilya G, kahit na nagkukumahog siyang magpapansin. Dugo pa rin ang mananaig. Kung dati solong-solo niya ang lahat. Ngayon, hanggat hindi ako pumapayag, hinding-hindi niya makukuha ang mga yon. Boss, tara na. Hinayla ko ang manggas ng damit ni Bai Ningbing. Ang baho ng hangin dito eh. Nagpadala lang sa akin si Bai Ningbing at hinayaan akong hilahin siya palabas. Pagdaan namin sa mismong tabi ni Liu Hanxiao, huminto ako saglit. Binigyan ko siya ng isang mapanghamak na tingin. Liu Hanxiao, sinalo mo ang basurang itinapon ko na. Sana mag-enjoy kayong dalawa. Nandilim ang mukha ni Liu Jing, at matalim siyang nakatitig sa likuran ko. Pagdating sa harap ng kotse ni Bai Ningbing, kusa kong bubuksan sana ang pinto sa likod. Pero may narinig akong malamig na boses sa likuran ko. Ginagawa mo ba akong driver mo?
Paglingon ko, nakita kong nakasimangot na nakatayo si Bai Ningbing sa tabi ng driver's seat. Nanliit ako sa takot at dali-daling umikot papunta sa shotgun seat. Grabe, nakakatakot talaga ang big boss na to. Baka patayin na lang niya ako bigla kapag may nasabi akong mali. Umupo si Bai Ningbing sa driver's seat. Natatawa siyang umiling. Ang duwag mo naman. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na halikan ako sa harap ng maraming tao kanina? Bigla siyang humirit. Huwag kang mag-alala, ayoko namang mabalo bago pa man tayo makakuha ng marriage certificate. Naguguluhan akong lumingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pagkakita sa nalilito kong hitsura, bahagyang napangiti si Bai Ningbing. Bukas ng alas 9 ng umaga sa munisipyo. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo ulit? Bigla akong natauhan. Hindi na kailangan. Sisiguraduhin kong darating ako sa tamang oras. Inabot sa akin ni Bai Ningbing ang cellphone niya. I-save mo ang number ko. Sa sobrang tuwa at gulat, in-add ko ang WeChat niya. Habang tinititigan ang seryoso niyang profile picture, kinikilig ako. Hehe, na-add ko rin ang WeChat ng boss. Mula ngayon, may magtatanggol na rin sa akin. Mabilis na umarangkada ang sasakyan. Hanggang sa huminto ito sa tapat ng gate ng mansyon ng pamilya G. Inalis ko ang seatbelt ko. Akmang bababa na sana ako, nang may bigla akong naalala. Lumapit ako at mabilis na hinalikan sa pisngi si Bai Ningbing. Pagkatapos ay mabilis kong binuksan ang pinto at tumakbo. Bye, boss ganda. Uuwi na ako. Habang nakatingin sa likod kong tumatakbong parang hinahabol, hinawakan ni Bai Ningbing ang pisngi niyang hinalikan ko. Mahina siyang napatawa. Ang duwag talaga. Akman na sanang papaandarin ni Bai Ningbing ang sasakyan para umalis, nang biglang may pamilyar na kotseng lumitaw sa rearview mirror niya. Sa isang iglap, biglang pumreno ang sasakyang iyon sa tapat mismo ng bahay ng mga G. Bumukas ang pinto nito, at bumaba ang isang babae at isang lal. Sila palang dalawa ni Liu Hanshao at Liu Jing ang humahabol, na parehong mukhang asar na asar. Pero nang makita ni Liu Jing ang kotse ni Bai Ningbing, biglang nagningning ang mga mata niya. Akma na sana siyang lalapit kaso, umarangkada na palayo si Bai Ningbing. Naiwan si Liu Jing na nakatitig sa papalayo niyang taillight. Napakagatlabi na lang siya. At sobrang sama ng timpla ng mukha. Pag-uwi ko sa bahay, narinig ko agad ang masayang tawanan at kwentuhan ng pamilya G Bunso. Heto ang card para sa'yo. Gamitin mo to, bili ka lang ng kahit anong gusto mo. Sariling ipon to ni ate, bulong sa akin ni G Nianen. Inabot ko ang card na binigay ni Ate G Nianen, tapos ngumiti ako ng mabait at nagpasalamat. Salamat, pinakamamahal kong ate. Buwisit na G boda na yan. Bakit hindi pa siya namatay sa labas? Ang lahat ng to dapat sa akin lang. Habang kausap ko si Ate G Nianen, narinig ko ang boses na yun kaya natigilan ang kamay ko. Napalingon ako agad, at nakita ko si Liu Jing na nakatayo sa may pinto masama ang titig sa akin. Hindi rin inaasahan ni Liu Jing na bigla akong lilingan, kaya nagpanik siya at napayuko agad. Ang tingin na yun parang gustong-gusto niya akong mamatay ngayon din. Habang iniisip ko to biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ni Ate G Nianen, pati ni na mama at papa. Nakatitig silang lahat sa akin tapos napansin nilang hindi naman ako nagsasalita. Ang narinig kaya nila kanina ay ang nasa isip ko. Ang aga namang umuwi ni Liu Jing. Takot siguro siyang magsumbong ako kina mama at papa. Napakunot noo si Ate G Nianen. Anong nangyayari? Yan ang nasa isip nilang tatlo ni na Ate G Nianen. Tapos may narinig silang balita na hindi nila matanggap. Ang galing palang magtago ni Liu Jing. Matagal na pala niyang nakakausap ang tunay niyang mga magulang pero nagmamaang-maangan pa rin siya na wala siyang alam. Okay lang sana kung yun lang, Pero napakabuti sa kanya ni na mama, papa, at ate sa loob ng 20 taon. Ang kinalabasan nakipagsabuatan pa si Liu Jing kay Liu Hanshao para patayin sina mama at papa. Pati si ate siya ang samagasa at pumatay. Hindi lang yan, kahit noong nag-aagaw buhay na ang ate ko. Pinalabas pa niyang lasing ito kaya nasagasaan ng tumawid sa kalsada. Kapag naiisip ko na ang napakabuting tao na tulad ni G Nianen ay pinagplanuhang patayin ni Liu Jing. Parang dinudurog ang puso ko. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni G Nianen. Ito rin ang magiging kahihinatnan ko. At nang marinig iyon ni na Papa at Mama G sa tabi, biglang kumabog ng mabilis ang mga dibdib nila. Nang makita ang labis na pag-aalala ni Mama G,
Hinawakan at tinapak-tapik ni Papa G ang kamay ng kanyang asawa, tahimik siyang pinapakalma. Nang makita ni Liu Jing na nakita na siya ng lahat, nagmamadali siyang lumapit. Mamaya magpapaawa at magkukunwari lang siyang inosente, siguradong palalampasin lang ito ng pamilya G. Napakatanga kasi nila, malamig na tinitigan ni Seniora G si Liu Jing. Gusto niyang makita kung anong kasinungalingan na naman ang lalabas sa bibig nito. Hindi napansin ni Liu Jing ang matatalim nilang tingin.